to. The Presidential Communications Office announced on Sunday that the first batch of barangays out of 42,011 total number nationwide have received 200,000 each under the Bawat Barangay Makikinabang program. Uy guys, no, very nice ito ha. Okay. Oh, mga barangay ha, Agusan del Sur, Bukidnon, Butuan City, Cagayan de Oro City, Calapan City, Camarines Norte, Camiguin, Cotabato City, Iligan City, Isabela, La Union, Maguindanao del Norte, Misamis Oriental, Oriental Mindoro, Naga City, Ormoc City, Surigao del Norte, Surigao del Sur. So, ito po ang first batch ha. Okay. Tandaan nyo to. Ito po ay in-announce ng Presidential Communications Office ha. Ito yung first batch ng mga barangay na makakatanggap ng 42,011, no? Total barangays out of, sandali, mali basa ko, no? Ito yung first batch of barangays out of the 42,011 total number. Yan. So, sa 42,011 na mga barangay, ito po, itong mga nabanggit ko, ang first batch. So, ilan ito? 22. 22 na mga barangay, no, sa Agusan. 22 na mga lugar, no? Pero, lahat ng barangay, no, sa Agusan del Sur, sa Bukidnon, sa Butuan City, Cagayan de Oro, Calapan City, Camarines Norte. So kung ilan yung mga barangay nila dyan, lahat po ng mga barangay sa lugar na yan makakatanggap. Ha? Sa Isabela, La Union, Maguindanao, Misamis Oriental, Oriental Mindoro, Naga City, Ormoc City, Surigao del Norte, Surigao del Sur. So lahat po ng mga barangay sa lugar na yan ay makakatanggap. No? Yan po, tandaan nyo ha. So makakatanggap po sila ng 200,000 each under the Bawat Barangay Makikinabang program. So ang dami niyan mga kaibigan, no? Sa mga barangay chairman. Oh, mga barangay chairman diyan, baka naman, no? Baka naman talagang gamitin niyo yan sa tama, no? Sa serbisyo para sa ating mga kababayan at hindi po sa serbisyo sa inyong mga bulsa. Oh, 'di ba? Mga barangay calling out, no? Kino-call out natin yung mga barangay chairman. Huwag naman pong ilagay sa bulsa. Baka naman pwedeng gamitin natin para sa ating mga kababayan diyan sa barangay ninyo. No? Yan, marami pong salamat. So ano pong masasabi niyo sa topic natin ito, guys, no? Okay. Ano pong masasabi ninyo sa topic natin yan? Paki-comment nga po ang inyong sagot. Ayan. Okay. Yan. So sabi ni si Emily or Emilia Rabia. Siya yung nagtatanong. Sabi niya nakapag-apply na ako noon pang December. Nakapag-apply na siya noong December. So follow up niyo na lang po, no? Kasi kung nakapag-apply na kayo noong December, ano na ngayon December? Magti 3 months, no? 3 months na. So, tanong niyo po kung bakit hindi niyo pa natatanggap. Baka naman may nagnanakaw, no? Sa inyong 10K, no? So, itanong niyo po kung bakit hindi niyo pa natatanggap. Yan. Tapos, kung talagang hindi niyo pa natatanggap, yan, sumbong niyo na. Magsumbong na po kayo, no? Sa Malacanang. Tumawag na po kayo sa Presidential Action Center kung bakit hindi niyo pa natatanggap yung inyong 10K, no? Na dapat ay matanggap ninyo. Kasi, bakit 3 months na no? Dapat matanggap niyo na yan. Okay. So, susunod po nating topic ay eto. House Minority Leader and 4Ps Party List Representative Marcelino Libanan
urged the government to use the royalties from the Malampaya Deepwater Gas to Power project to finance the construction of the Philippine National Oil Corporation PNOC's Critical Coastal Petroleum Storage Facility. Yan. So yan po mga kaibigan, no, si Libanan, si Marcelino Libanan. Ito pong sabi niya, no, na in-urge po niyang ating gobyerno na gamitin daw, no, yung royalties from the Malampaya Deepwater Gas to Power project to finance the construction of the Philippine National Oil Company's PNOC's Critical Coastal Petroleum Storage Facility. Yan. So, mga kaibigan, agree ba kayo dito, no, na gamitin, no, ng ating gobyerno yung etong royalties, no, uh, para para sa pagpa-finance, no, ng construction ng Philippine National Oil Companies. So mga kaibigan, ang gobyerno po natin meron po tayong mga tinatawag na ano, na mga, GOCCs, 'no, sa mga company, 'no, na mga own ng ating gobyerno. At, ito po mga kaibigan, meron po tayong mga tinatawag na, mga royalties, 'no, katulad po ng sinasabi nitong ah si Libanan, si Congressman na Libanan na gamitin na daw ng gobyerno para sa pagko-construct nga nito dahil kailangan po natin, 'no, sa mga ganitong oras ng krisis na tayo po ay nagkukulang, 'no, sa langis. Pero sabi ko nga guys, 'no, hindi naman tayo nagkukulang, hindi po tayo nagkukulang, sobra-sobra pa po, 'no, dahil sa ngayon, hanggang June po ang ating stock, 'no, may stock po tayo dahil sa effort po ng ating gobyerno. So, bagamat, ang ginagawa ng gobyerno natin ngayon ay mas pinaparami pa yung ating mga renewable energy para nga matugunan yung mga krisis sa patungkol sa langis, 'no, at patungkol sa kuryente at sa iba pang pangailangan natin sa petroleum products. So, ang pangulo naman po at ang gobyerno natin ay hindi po nagpapabaya, 'no? At itong mga katulad ni Marcelino Libanan na mga kongresista, ang dapat naman nilang gawin ay mag-legislate, 'no, ng mga matatatag na mga batas para talagang pagdating po ng mga oil crisis, ng mga kahit anong krisis pa na 'yan, ay hindi po tayo mahirapan, 'no, dahil tayo po ay may mga matatatag na batas na talaga namang nakaabang na, 'no, every time na may krisis tayo ay nandiyan na yung mga batas na 'yan na napa-implement, 'no. Katulad na lang po nung sa panahon po ni President Marcos Sr. Meron po tayong ano, tinatawag na, nakalimutan ko yung exact term, 'no, yung pondo, may pondo po tayo noon sa panahon ni Apo Lakay, 'no, na every time na nagkakaroon ng, krisis sa langis ay wala po tayong nagiging problema. Dahil ang Pilipinas po noon, 'no, under the presidency of President Marcos Sr., meron pong pondo, 'no, kapag tumataas po ang presyo ng langis sa merkado, 'no. Kaya sandali guys, hanapin ko nga. Nakalimutan ko yung nai-discuss ko na yun, nung sa aming, podcast nun, Nakalimutan ko yung exact na pangalan, 'no. Nasa dulo ng dila ko. Grabe talaga 'pag walang tulog guys, 'no, sa totoo lang magmula nung dumating ako, 'no, from Malaysia, wala akong tulog na maayos talaga kasi siyempre natambakan ako ng content guys, 'no. Tumambak yung mga content natin dahil nga iba-ibang mga topic everyday, 'no. So, sabi ko, naku, hindi na ako maka-cope up, 'no, sa mga everyday issues, 'no. Hindi na rin ako nakakapag-live sa aking YouTube channel, 'no, at, napapabayaan ko na yung iba kong mga ginagawa dahil sa pagbabakasyon. Pero siyempre guys, kailangan din natin ng vacation. Tapos yun naman, nagpunta naman kami ng Mindoro, naku, eto na naman ang daming issue, 'no, na wala man lang akong wala man lang akong nai-post sa aking Facebook, 'no, kaya yung Facebook ko pagtingin ko, uy, bumaba yung stat. Yung dating 15 million views, 15 million lang po, hindi pa po ako kalakasan, 'no, sa Facebook, 'no. Yung dating 15 million views pagtingin ko, aba, 900,000.
Gano'n po bumaba talaga yung aking stats 'no. Pero babawi po tayo diyan guys 'no. Okey, dali, 'yan, okey. Okey, wait guys, 'yan. Hindi ko na makita, hindi ko na siya makita. So yun nga guys 'no, nakalimutan ko yung tawag, eh, nasa dulo na ng dila ko, eh. Basta isa siyang pondo guys 'no, na everytime na nagkakaroon tayo ng krisis sa panahon po ni Apo Lakay 'no, everytime nagkakaroon tayo ng krisis ay wala po tayong problema kasi yung pondo na 'to, ito yung, inilalabas at ginagamit ng gobyerno para po, mag-subsidy na yung presyo ng ating langis ay the same pa rin, hindi siya nagbabago 'no. Hindi siya nagbabago kasi nga sina-subsidize ng gobyerno yung mga petroleum products. So, parang walang masyadong epekto 'no, walang epekto sa mga Pilipino yung pagtaas ng presyo ng langis sa merkado kasi nga yung gobyerno ang gumagawa, nagsu-subsidize. Ganyan po yung ginagawa 'no sa panahon ni President Marcos Sr. 1973 nagkaroon ng world crisis 'no, sa langis at talaga namang, wala po tayong naging problem dahil po diyan sa, ginawa 'no na strategy ng ating Pangulong Marcos Sr. Na may pondo po tayo na nakalaan every time na may krisis sa langis 'no. So, sabi ko nga sana ibalik din natin yung gano'n 'no, na tinanggal po yun, sa panahon po ni Cory Aquino, tinanggal yun mga kaibigan. Marami po tayong mga magagandang mga ginagawa noon sa panahon ni Apo Lakay 'no, mga magagandang mga policies, sistema sa gobyerno na tinanggal po sa panahon ni Cory Aquino. Simple lang dahil ito ay kay Apo Lakay, dahil ito kay Marcos 'no. Kay Marcos 'yan, ay huwag nating ipagpatuloy. BNPP kay Marcos 'yan, huwag nating ipagpatuloy kasi maalala ng bayan si Marcos. Gano'n po kasimple 'no, paghiganti, pagiging, pagiging makasarili 'no, ginawa po ni Cory Aquino. Kaya anong nangyari sa bayan natin? Nalugmok tayo mga kaibigan at, nabaon tayo sa utang dahil, siyempre pag-alis po ni Apo Lakay, aba grabe po 'no mga kaibigan yung ginawa ni Cory Aquino, pinagbebenta yung mga, government-owned corporation katulad ng Petron, katulad na lang ng, binenta niya yung stock sa ano, sa Philippine Airlines 'no, binenta yung ano, yung mga stock sa, hindi lang stock, kundi yung Meralco ibinigay lang 'no, sa mga Lopez, yung mga gano'n yung ginawa guys 'no, sa panahon po ni ano, ni, Cory Aquino 'no, talagang pinabayaan ng lahat. Tapos kita mo yung mga ano natin, yung mga pagmamay-ari natin, yung mga sa mga museum natin guys, dati ang dami-dami nating mga naka-display 'no, ng mga antique na yung mga gold, yung mga sinauna pa talaga 'no, nandun lahat. Ang ganda ng museum natin mga kaibigan 'no, mga corona, mga iba-ibang mga diamante, mga iba-ibang mga precious stones, nandiyan lahat guys 'no. Kapag tiningnan mo noon yung mga museum natin ay talagang grabe 'no, angat talaga tayo sa Southeast Asia. Pero anong nangyari sa panahon ni Cory Aquino? Pinagbebenta o yung iba nangangawala na o siguro yung iba mga ninanakaw nila 'no. Tapos ayun, anong nangyari? Nalimas 'no. So nawala po yung ating mga magagandang yung mga treasure po natin. Nawala po pati mga paintings 'no, nasa ating mga national museums, nawala po mga kaibigan. Napakarami po nating mga, treasure na talagang masasabi natin na nawala po 'no, sa panahon po ng pinatalsik na si Pangulong Marcos. Kasi nga dahil sa mga greediness 'no, ng mga sumunod na pangulo, pinagbebenta, yung iba pinagnanakaw nila, tapos lumubog po talaga ang ating bansang Pilipinas dahil po sa kanilang kagagawan.
So ano nangyari? Patuloy ang pagtaas ng piso, patuloy ang pagtaas ng utang ng Pilipinas na hindi na tayo nakakaahon sa utang, 'no? Pagdating ni Duterte, ay naku dinagdagan lalo at lalo pong lumobo ang utang ng Pilipinas. Hindi po nakaganda yung ginawa nilang pagpapatalsik sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. So sabi nila, ay problema ng Pilipinas si Marcos korap, si Marcos ganito, o tanggalin natin. O ngayon nung tinanggal si Apo Lakay, ano nangyari? Oh, kaya na-realize ng mga Pilipino, naku, mali pala. Mali pala ang ginawa noon nung EDSA na yun, mali pala. Kaya anong ginawa ng mga tao? Binoto ang another Marcos. Kasi nakita ng mga Pilipino na ay hindi naman pala totoo at ang isang Marcos pala na pangulo ng Pilipinas ay tunay na nagmamahal sa bayan. Katulad ng ginagawa ngayon ng ating Pangulong BBM, tunay na nagmamahal sa bayan at tunay na nagpapaangat sa ating buhay. 'Di ba? Ang daming ginagawa ng ating pangulo ngayon na talaga namang hindi nagawa ng mga past presidents. Kaya mga kaibigan 'no, masasabi ko dito, tama si ano, Rayoni Cose 'no, 66, ah, biglang nawala, ayan. Nawala yung kanya ayan, nawala yung kanyang ano, binabasa ko biglang nawala. Si Corimao 4839, pabagsak ng ekonomiya ng Pilipinas nung pinatalsik si Marcos, wag niyong aba, ikaw ang wag mong ibahin ang usapan. Eto konting ano lang, segue tayo. Sa panahon nun, 1986, oh, simulan natin sa ginawa ng mga dilaw na 'to 'no. Ginawa ng black propaganda si President Marcos. Ngayon anong ginawa nila? Gumawa sila ng sacrificial lamb. Sino yung sacrifice nila? Ninoy Aquino. Bakit nila ginawa? At bakit pumayag si Ninoy Aquino na maging sacrificial lamb? Simple lang, kasi si Ninoy Aquino during the time alam niya na malapit na rin siyang maganon kasi may taning na ang kanyang buhay. At para maging worthwhile yung kanyang pagkawala sa mundo kasi gusto niya maging hero, pumayag siya na siya ay maganon. Remember kung napanood mo yung, interview sa kanya sa loob ng airplane? Ang sabi niya, i-ready niyo ang inyong mga camera. Mabilis lang ito. Mabilis lang daw ang pangyayari 'no, ang mangyayari sa kanya. Pagbaba niya ganyan-ganyan, gano'n siya. Mabilis lang, i-ready niyo lahat ng camera niyo. Alam ni Ninoy Aquino ang mangyayari sa kanya. At meron pa siyang ano, audio record, I'm still keeping that audio record at ito'y aking kinumentuhan. Ang audio record na 'yon sinabi niya, kinuwento niya na pagdating ko diyan sa tarmac, may dalawang tao 'no na, ah, mag-aano daw sa kanya, mag-escort sa kanya, pagkatapos ay itutumba siya. 'Yun sa audio record niya, inano ko 'yan, inisa-isa ko 'yan, kinumentuhan ko 'yan, 2021. Lumang-luma kong video na 'yan at na ano 'yan, na-restrict yung video na 'yan, pero nandito pa 'yan sa YouTube channel ko. At, sabi niya, pagbaba niya daw sa ano, sa airplane, may dalawang tao na magpapatumba sa kanya, 'yun ang sabi niya, at itong dalawang tao na 'to 'pag nahuli ay hindi daw magsasalita kahit anong mangyari kasi secured na sila. Secured na sila, mategi man sila or mabulok man sila sa kulungan, secured na daw sila. Anong klaseng security? In terms of money, secured na ang kanilang mga kamag-anak, ang kanilang mga anak makapag-aral sa exclusive schools kahit saan, magiging mayaman na sila, secured na ang buhay nila. Kahit sila ay mabulok sa kulungan, secured na ang family nila at makakaasa na hindi sila magsasalita kung sino ang tunay na nagpapatay kay Ninoy Aquino. May video ako niyan. In short, alam ni Ninoy ang kanyang kamatayan dahil kung titingnan natin yung mga pangyayari at kung i-analyze natin, si Ninoy isa siya sa mastermind ng kanyang sariling kamatayan. Si Ninoy ay isa sa nagplano ng sarili niyang kamatayan.
sa totoo lang 'no. Kaya huwag kami yung sinasabi mo na pabagsak ng ekonomiya bago napatalsik si Marcos, eto sabihin ko sa'yo, ano ang number one reason kung bakit bumabagsak ang ekonomiya? Insurgency at ano pa, yung pagrarally ng mga dilawan nun, yung ginagawa ng mga dilawan nun ng mga black propaganda about Marcos, 'no? Yun ang nagpapahina at nagpapabagsak sa gobyerno. Pero kung titingnan natin, kung wala yun, kung wala yung mga ginagawa ng mga dilawan na yun, kung wala yung ginagawa ng mga komunista na yun na pagpapabagsak sa ating gobyerno, hindi naman hihina ang ekonomiya ng ating bansa, eh, oh. Kasi bakit? May pera ang gobyerno, may pera si Apo Lakay. Remember nung mga panahon na hindi na pinapautang ng World Bank ang Pilipinas? Remember anong ginawa ni Apo Lakay? Isang tawag lang sa Switzerland. Pagkatapos niyan, after 3 days nandito na, napakalaking pera. Oh, may pera si Apo Lakay, may pera ang Pilipinas 'no? At, hindi 'yun pera ng Pilipinas, pera 'yun ni Apo Lakay na kaniyang ini-spend para sa mga Pilipino. Gano'n niya kamahal ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Kaya 'wag kami, 'wag ako. Dahil ang ginawa ninyo 'no, kayo mga dilaw sa panahon during that time, yung ginawa niyong pagpapabagsak sa gobyerno, everyday black propaganda, pagbobomba sa iba-ibang mga site para isisi lahat kay Marcos. Yung ginagawa ninyong mga insurgency sa bandang Mindanao, yung ginagawa niyo na pag-a-ambush, pagbobomba sa mga kung ano-anong mga, site, ginagawa niyo 'no, yung mga pagpatay sa mga Pilipino, 'yan talaga ang naging number one na dahilan kung bakit ang ekonomiya ng bansa ay bumabagsak. Hindi si President Marcos ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya, kundi kayo na mga kalaban sa gobyerno, kayo na mga rebelde, at kayo na walang ginawa kundi na rally ng rally diyaan sa labas, sa Mendiola at kung saan-saang kalye ng ating bansa. Alam mo nung napunta nga ako ng Malaysia, siyempre meron kaming Malaysian tourist, alam niyo ba sabi niya sa'kin, kaya yung bansa niyo hindi talaga sumusulong ng gano'n-gano'n na lang. Ang sabi niya, during the time of President Marcos noong mga 1970s up, nangunguna ang Pilipinas, 'di ba nangunguna tayo. Kasi control ng pangulo natin, may martial law, 'di ba? Nagka-martial law na nun, eh. So, hindi na nakakapag-rally mga makakaliwa 'no, yung mga dilaw, hindi na nila nagagawa yun. So, sabi pa ng Malaysian sa'kin, "Kita mo dito sa amin 'no, mahirap lang daw sila nun, pero ngayon naungusan tayo ng Malaysia." "Bakit?" Ang sabi niya, "Dito kasi sa'min 'pag may nag-rally huli, 'pag may nag-rally dito kulong." Oh, see? Nakita natin yung mga bansa na 'yan sa Southeast Asia na mayayaman. Kasi guys, kita natin bawal sa kanila mag-rally. Kasi alam din ng mga tao na yung pagra-rally, yung paggugulo ay nakaka-hurt ng economy ng ating bansa. Kaya kayo na mga aktivista diyan na lumalaban sa gobyerno, kayo ang number one reason kung bakit ang ekonomiya ng ating bansa ay humihina. Pagkatapos isisisi niyo sa ating pangulo, sa ating gobyerno na kayo naman ang may gawa. Kung humihina man ang ekonomiya ng ating bansa during 1985, 1986 dahil yan sa sobra-sobra na black propaganda niyo, sobra-sobrang paninira niyo sa gobyerno at sobra-sobrang panggugulo niyo sa ating bansa. Kaya huwag niyong isisi sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dahil ang pangulo natin, ang ginawa niya puro pagpapaganda sa ating bayan. Until now nga, kaninong hospital ang, napapakinabangan? Heart Center of the Philippines, Marcos. Kidney Institute, Marcos. Lung Center of the Philippines, Marcos pa rin. Bakit lumaki ang PGH? Marcos. Oh, bakit lumawak ang, ah,
MIA, ang Manila International Airport. Marcos. Saan kayo gumraduate? PICC, Marcos 'yan. Oh, halos lahat dito Marcos, Maharlika Highway, Marcos. Oh, lahat ng pupuntahan niyo, lahat ng titingnan niyo merong print si Marcos Senior, 'di ba? Yung mga pinagawa niya, 20 power plants, nandiyan. Yung mga irigasyon, oh, until now napapakinabangan natin Angat Dam, Lamesa Dam, napakarami niyang dams na pinagawa. After Marcos Senior, sinong gumawa ng dam? Walang ginawa ang mga sumunod na presidente kundi magpayaman, magpataba ng kanilang bulsa. Mga proyekto ni Apo Lakay, meron ba kayong nabalitaan na nasira? May nasira after 50 years. Pero hindi pa sirang-sira, yung bridge doon sa may sa Ilocos ba 'yun? Nasira, pero hindi siya sirang-sira. Medyo lang, naputol lang at 'yun pinagawa, 'di ba? Kita niyo ang tibay ng mga gawa ni Apo Lakay. Ibig sabihin walang substandard, ibig sabihin walang kinurakot, 'di ba? 'Yun. Kaya yung nangyari nung EDSA 1986, yan ang pinakamali. The biggest mistakes of Filipino people ay magkaroon tayo ng EDSA revolution. Sa totoo lang, yan ang pagkakamali ng mga Pilipino na hindi na natin ma-undo, hindi na natin maibabalik pa. Yan ang pagkakamali ng mga Pilipino, ang nagkaroon tayo ng EDSA revolution. Kasi kung hinayaan lang sana natin ang destiny. Guys, si Apo Lakay hindi naman immortal yun eh. Hindi naman siya immortal eh. Mamamatay din siya, lalo na sinasabi ng mga kalaban niya na meron siyang sakit. Mamamatay din yan. Bakit pinatalsik niyo pa? So, lalong na-hurt ang ating ekonomiya. Lalong bumagsak ang ating ekonomiya. At ang mga sumunod na presidente, puro greedy, puro pansarili lang ang inatupag. Hindi para sa kapakanan ng mga Pilipino. 'Di ba? Real talk tayo. Yan. So mga kaibigan, ang ating susunod na topic, ang sabi po ni Senator Soto, wala akong tinatanggap ni 5. Sabi niya na salary from July 1 up to the present, no? Sandali guys, Sandali. Sagutin ko lang, sabihin ko naka-live ako. Alex, naka-live ako. Wait. Sandali guys, Wait, wait lang, naka-live ako. Saglit. Yan. Yan guys, so tuloy po natin. Okay, tuloy po natin guys, So sabi po ni Senator Soto, wala akong tinatanggap ni 5 sa salary ko from July 1 up to the present. So guys, itong si Senator Soto, matagal na 'to eh. Matagal na 'tong ganyan guys na hindi po siya tumatanggap ng salary niya, no? Kasi ang pagkakaalam ko guys, itong kanyang salary ay ginagamit niya ito sa pagtulong, no? Pagtulong po sa mga kababayan natin. So ito yung senador na maganda, na hindi greedy. Kumbaga mga kaibigan, hindi siya yung katulad ng ibang senador na after lang sa pera, after lang sa sweldo. Si Senator Soto po, matagal na po niyang ginagawa ito na hindi po siya nagre-receive ng kanyang salary. So, yan po yung mga senador na masasabi natin na hindi corrupt at walang plano na mangurakot, no? Walang plano na mangurakot. Yan. Yun po yan, guys. Sabi ni Ada Sergio, sumobra ang freedom of speech natin. Yan ang
yan ang ginawa ng mga dilawan. O nga po 'no, during the time 'no, na grabe talaga yung freedom 'no, kaya ginawa po nila talagang yung black propaganda. Pero guys 'no, mas grabe po ngayon yung ginagawa 'no, talaga kay PBBM. Pero ang akala po ng mga taong 'to, itong mga DDS na 'to ay matatalsik or mapapatalsik nila si PBBM katulad ng ginawa nila kay Apo Lakay. Hindi po nila naisip 'no, na si PBBM po tatahi-tahimik lang, pero guys 'no, hindi nila mapapatalsik si PBBM. Biruin mo 2022 pa lang pag-upo ni Sara Duterte ay pinagbalaka na nila na patalsikin si PBBM. Galing po yan mismo sa bibig ni Sara Duterte 'no. Sabi ni Sara, "Sugar importation number 1 pa lang, naka-ready na ang aming articles of impeachment." Oh, 'di ba? Galing galing sa bibig niya. Sa bibig ni Sarah nanggaling na sugar importation number 1 pa lang naka-ready na daw ang kanilang articles of impeachment. Eh, kailan ba nangyari ang sugar importation number 1? 'Di ba nung 2022, si Vic Rodriguez pa ang executive secretary ni PBBM. Oo, 2022 nangyari 'yun. So meaning to say 2022 pa lang nakahanda na si Sara Duterte para patalsikin si PBBM. Nahuhuli sa sariling bibig, 'di ba? 'Yan po si Sara, eh, sa sobrang kadaldalan niya nahuhuli siya sa sarili niyang bibig, 'di ba? Oh, kasi po maraming pinag-aaral ang mga Soto na estudyante kaya matagal na pong hindi siya tumatanggap ng sahod. Tama po kayo diyan 'no, may mga scholar po kasi siya, eh, scholar, 'yan. So 'yun po ang maganda 'no, sa senador ng Pilipinas. Hindi katulad ni Bato de la Rosa, ang kapal ng mukha, hindi na nga pumapasok, tanggapan ng tanggap ng sweldo, 'di ba? Kapal talaga ng mukha. Pero itong si Tito Soto, alam niyo ba mga kaibigan, si Tito Soto never umabsent 'yan, 'no? Hindi po uma-absent 'yan, perfect attendance po 'yan. Mahirap gawin 'yan, Sa totoo lang guys, mahirap gawin 'yan. Kahit ako hindi ko kaya na maging perfect attendance 'no. Kasi lalo na kung may mga time na may sakit ka, oo, talagang lalo na kapag meron kang ano, yung period 'no, grabe hindi mo kakayanin, a-absent ka talaga tapos sasabayan ng sakit ng ulo, buong katawan, a-absent ka talaga. Pero Tito Soto guys 'no, oo, kind of senior na 'yan, 'di ba? O makakaranas siya ng mga pananakit ng mga tuhod, pero hindi po siya talagang uma-absent. Perfect attendance po 'yan, mga kaibigan 'no? Kahit kinukuwento nga 'di ba niya kahit nung pandemic, pandemic ang sabi, ano work from home. Pero si Senator Soto, hindi siya nagwo-work from home. Pumapasok siya everyday at hindi siya natatakot na magkaroon ng COVID-19. 'Di ba? Yan po ang senador ng Pilipinas 'no? Hindi po siya tumatanggap ng salary. Matagal na po niyang ginagawa yan dahil marami po siyang tinutulungan. Oh, yan po 'no? Sana tularan sana yan ni Bato 'no? Bato, tutal hindi ka pumapasok 6 months na, sana magkusa ka. Magkusa na 'wag nang tanggapin yung sahod. 'Wag ka masyadong magpakapal ng iyong mukha na sobrang kapal na talaga, 'di ba? Kapal mo si Bato de la Rosa. Samantalang si Tito Soto, pumapasok everyday, perfect attendance, hindi kumukuha ng salary dahil ang salary niya ay itinutulong sa mga estudyante at sa mga kababayan natin na talagang nangangailangan ng tulong. Oh, 'di ba? Kudos 'no? Kudos po kay Senator Tito Soto. Saludo tayo diyan, 'di ba? So, anong masasabi niyo guys sa topic natin 'yan? So, naku, ang sabi po ni Harry Roque, "Rimulya has no right to make arrest in PH, Austria."
So sabi po dito, the Secretary of Interior and Local Government, even in the Philippines, does not have the power to arrest. If in the Philippines, a Secretary of Interior and Local Government does not have the power to arrest, how much more so in other countries? Roque said in video statement on Saturday. Parang engot naman tong si Roque. Hindi naman sinabi dito na si Remulla mismo ang aaresto eh. Siyempre, may kasama siyang NBI, may kasama siyang mga iba-ibang mga ah, may kasama siyang press, may kasama siyang pulis, may kasama siyang ano pa ba? May mga ano yan eh, katulad nun kay Alice Go, 'di ba? Kay Alice Go nung siya ay inaresto. Oo. Nung inaresto si Alice Go, 'di ba, si ano yan, si DILG Abalos, 'di ba? Hmm. May mga kasamang NBI, may mga kasamang, mga kapulisan. Hindi naman porket sabihin ni, Secretary Remulla na, "O aarestuhin ko si Harry Roque," eh, siya na talaga yung aaresto dun. Hindi naman gano'n, 'di ba? Oh, parang engot naman 'to, 'yan. So 'yan po mga kaibigan 'no, napabalita po kasi na aarestuhin na po itong si Harry Roque, 'no? Kung nasaan siyang bansa mga kaibigan ay aarestuhin po siya at yun nga, aarestuhin siya ni, Secretary Remulla. Pero ang ibig sabihin hindi po mismo si Secretary John Vic Remulla ang aaresto sa kanya. May mga kasama po 'yan na mga NBI, mga pulis at iba-iba pa, 'no? Hindi po siya mismo ang aaresto, hindi po gano'n. Kasi hindi naman po siya military, hindi naman po siya pulis, eh, siya po ay civilian, 'di ba? So, wala po siyang right na mag-arrest. Pero meron po siyang kasama na mga NBI, may kasama po siya ng mga militar, 'yun po 'yun. Ay naku, parang engot naman 'to si Harry Roque, 'yan. So, ano pong masasabi niyo dito? Gusto niyo na bang maaresto talaga si Harry Roque? Dali, magbasa tayo ng ano, ng 'to, basahin natin. Armando Kimbao Jr., Boss Niolo, may bagong affidavit si Madriaga. Inilabas ng People's Tonight. Basahin mo, magigimbal ka sa revelasyon tungkol kay PBBM kung ano ang balak ng mga Duterte sa kanya. Ah, Corimao 4839, hindi ako makikinig sa mga loyalista, total sa mga partikular na ano, politiko, ano 'yan? Ah, sabi niya, pabagsak ng ekonomiya ng Pinas nung pinatalsik si Marcos. Ikaw may sabi niyan, Corimao. Okey, ano ang basis mo na si Marcos ang dahilan ng sinasabi mong pabagsak ang ekonomiya ng bansa? Ano ang iyong basis? 'Di ba dapat kapag magsasalita ka ng ganyan meron kang basis, may patunay ka. Ano ang dahilan mo? Oh. O sige sabihin mo pabagsak ng ekonomiya ng ating bansa nung bago patalsikin si Marcos. Okey, alam mo ba yung mga aspeto kung bakit, sinasabi mong pabagsak? Hindi mo ba alam na yung ginawa nila na pagsa-sacrifice kay Ninoy Aquino 'no, na siya ay sinacrifice sa tarmac. Hindi mo ba alam na yun ang talagang nag-trigger ng kaguluhan at pagbagsak ng ating ekonomiya? At sino ang may gawa nun? O 'di ba sila-sila din? Para isisi sa Marcos, para mapatalsik si Marcos. O ngayon, sino ngayon ang root cause ng pagbagsak ng ekonomiya ng ating bansa? Eh, di lumalabas din na kayo.
yung mga lefties, yung mga dilaw na gustong magpabagsak sa ating Pangulong Marcos Sr. During that time, lumalabas din ang totoo na kayo ang number one na reason kung bakit ang Pilipinas ay bumabagsak. Oh, 'di ba? Oh, wag ako ha. Yan. So guys, no, ang susunod po nating topic ay eto. ah, A major fuel rollback is coming, but President Ferdinand Marcos Jr. says Filipinos should expect more help, signaling that the government sees the relief as only a first step. Marcos announces 20 pesos diesel rollback starting April 14. So malapit na guys, no? Ano na ngayon? April 13 o bukas na. Magkakaroon na po ng rollback, no? 20 pesos sa diesel. So, guys, no? Habang magkakaroon po ng rollback ay sabi po ng ating Pangulo, Filipinos should expect more help. Yan. More help mga kaibigan, no? So, ito po ay nagpapatunay na ang gobyerno, mga kaibigan, ay may ginagawa. Signaling that the government sees the relief as only a first step. So, kumbaga mga kaibigan, panimula pa lang yan. Marami pang tulong ang gobyerno para po sa ating mga kababayan, para po sa atin, no? So, hindi po tumitigil ang ating Pangulo para po matulungan ang mga Pilipino. Unlike po sa panahon ni Duterte na sinabi po niya na, ay, wala akong magagawa. Wala akong magagawa diyan. Ay, wala akong power para pa pababain ang presyo ng langis. Yun po sinabi ni Duterte sa panahon niya, eh. Wala daw siyang magagawa. Kahit daw i-crucify siya, wala daw siyang magagawa sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, aba ang daming nagagawa ng ating pangulo, 'di ba? Yan po mga kaibigan 'no. So bukas, good news guys 'no, good news po, bukas na po yan ang pagro-rollback po ng diesel, ng gasoline at ng iba pang petroleum products 'no. So mga kaibigan, good news po ito para sa atin na mga Pilipino. Salamat po mahal na Pangulong BBM. So guys, ano masasabi niyo sa topic natin 'yan 'no? Paki-comment ang inyong sagot. Yan, eto pa. Yan. So eto naman mga kaibigan, IMF chief warns global monetary system not ready for AI cyber threat. Washington, United States, the global monetary system is not prepared to address artificial intelligence rapidly escalating risk. The IMF managing director warned Sunday as a new anthropic model raises urgent cybersecurity concern. Naku. So guys, no, dapat ready na sila dito kasi alam naman natin 'no, tayo ay, talagang nasa mundo na tayo ng AI 'no. So, merong mga, cyber threats 'no, mga kaibigan. Dapat ay maging ready na talaga sila lalong-lalo na monetary system 'no, IMF, Global Monetary System. Naku guys, matindi ito 'no. Kapag ito po ay, na-hack, kapag ito po mga kaibigan ay talagang, na kumbaga, napasok 'no ng mga nag-AI, 'tong mga AI na talagang, kinukuha po nila yung mga information 'no ng dito sa global monetary system natin. May possibility mga kaibigan 'no na yung mga pondo diyan, yan guys 'no, yung pagganahin natin yung ating wild imaginations. Meron pong possibility na yung mga kaperahan diyan, yung mga pondo diyan at mga pera ng iba-ibang mga bansa ay talaga namang, makuha 'no ng mga sindikato na 'to. Kasi mga kaibigan 'no, mga sindikato 'to guys, eh, 'no, yung, patungkol sa mga
may mga sindikato sa AI 'no, na talagang sila po ay mga nagha-hack 'no, ng mga accounts ng mga bangko, lalong-lalo na kapag, ang hinak po ay itong IMF 'no. Sila po mga kaibigan yung, humahawak 'no sa global, monetary system ng buong mundo, pagkatapos hindi pa sila ready sa AI, cyber threats. So, dapat po mga kaibigan ay mag-upgrade na sila ng kanilang sistema at, paganahin nila yung talagang makita nila 'no, yung talagang kapag meron palang banta ano, banta pa lang ay nagwa-warning na, alam na nila at hindi po makaka-penetrate itong mga cyber attack na ito 'no, sa kanila pong system. Kasi mahirap po ito mga kaibigan pagdating po sa, kaperahan 'no, IMF, International Monetary System 'no, mga kaibigan or IMF, International Monetary Fund 'no, mga kaibigan. So dapat po, talagang, maging ready po sila kasi itong IMF mga kaibigan 'no, ay sila po yung, kumbaga humahawak patungkol po sa International Monetary Fund 'no. So yung chief nga po nila, yung kanilang, chief or executive nila ay nag-warning 'no sa global ibig sabihin sa buong mundo na 'to guys, buong mundo. Global monetary system 'no. So 'pag sinabi mong global monetary system, yan po yung mga, sa mga bangko, yan sa mga, financing institution 'no, basta patungkol guys 'no sa mga kaperahan. Yan po yun, global monetary system. Yung sistema po 'no, ay palakasin na meron po tayong panlaban 'no sa mga cyber threats, sa mga cyber attack para hindi po, makukuha 'no yung ating mga information at yung mga kaperahan 'no. Kasi alam naman natin guys 'no, kung meron pong mga terrorist na na patungkol sa mga armed struggles or patungkol sa pagte-terrorize ng mga countries, ng mga, mga countries na makalaban nila 'no, ay meron din pong mga terrorist patungkol po sa pagha-hack ng ating mga bangko, ng ating mga finance institutions at ng ating mga kahit sa ating mga ano, mga bangko mismo natin, mga account natin 'no, ay meron po ring mga terrorist, patungkol po sa cyber 'no, cyber attack na 'yan. So, kailangan po natin 'yan mga kaibigan 'no, na meron po tayong, panlaban sa kanila na nandun pa lang sila, nag-a-attempt pa lang sila ay dapat alam na kaagad 'no, para hindi po sila maka-penetrate sa system ng global monetary 'no. Kaya, dapat po ayusin 'yan at maging ready po sila in any AI cyber threats. Lalong-lalo na ngayon mga kaibigan 'no, na talaga namang, itong ano, itong mga AI na 'to ay parang guys, parang totoo na talaga, eh. Minsan kapag hindi ka nag-aral patungkol sa AI, ay hindi mo na ma-identify 'no, minsan kung sino yung totoong tao at kung sino yung AI lang talaga 'no. Kasi 'pag ginamitan po ng AI, merong mga AI na parang ang perfect niya talaga. Pero kung ikaw mga kaibigan ay, bihasa na or, nag-aaral ng AI, ay kahit papaano malalaman mo 'yan, eh, guys 'no. At meron na rin po tayong ang alam ko 'no, dine-develop na rin po yung pang-detect po 'no, detector para malaman kung AI ba 'yan or talagang tunay 'no, tunay yung activities from a real person. So, guys 'no, dahil nasa mundo na po tayo ng AI, dapat po ay maging ready na po yung ating global monetary system. Yan po ang warning ng International Monetary Fund Chief 'no, sa ating global monetary system. So, maging dito sa Pilipinas, sana po ay maging ready na ang ating mga bangko at ating mga financial institutions. Maging ready na po tayo sa AI cyber threats at AI cyber attack. Nang sa gano'n ay hindi po, malimas yung ating mga kayamanan, yung ating mga kaperahan sa ating mga bank accounts 'no.
at mga e-wallets. Kita mo mga kaibigan, may maririnig ka nagrereklamo, "Ay nawala yung aking 60,000 sa ano, sa aking GCash." O lately 'di ba may nagreklamo na artista, nakalimutan ko sinong artista yun, nagreklamo na wala daw yung kanyang, magkano ba yun, 600,000 sa GCash or 500,000? 500,000 yata 'no, kasi sa GCash ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, hindi ko alam kung nagtaas na. Ang pagkakaalam ko nasa 500,000 'no, yung last na tiningnan ko, may nakalagay dun sa ilalim na, ah, 500,000 daw yung hindi, 500,000 yung ano, yung kumbaga, secured 'no, 500,000 secured siya. Pero parang 1,000,000 ang puwede mong, ilagay 'no, sa GCash, parang yun yung limit 'no, tama ba? Parang yun yung nakita ko, dun sa GCash ko, 'no. Sandali tignan ko nga ulit. Kasi may mga limit yan guys, 'no. Sa bangko kapag nag-ano ka, naglagay ka ng pera sa bangko, 500,000 yun yung kumbaga secured siya. Halimbawang ang bangko na yon ay ma-dissolve or mawala siya, malugi, secured yung 500,000 mo. Puwede mo siyang, makuha 'no, puwede mo siyang, ma-recover, ma-retrieve mo yung 500,000 mo 'no. Pero kapag, tumaas na dun, halimbawa 2,000,000, the rest hindi mo na siya makukuha. Yung 500,000 yun ang pinaka, secured. Kaya nga yung iba ginagawa nila 'no, yung mga masyadong sigurista, tigpa 500,000 lang yung nilalagay nila sa bawat bangko 'no, yan. Nagpaparami sila ng bangko tapos tigpa 500,000 lang. Kasi yung iba natatakot na baka, "Uy, baka mawala yung ano or malugi yung bangko." At least 500,000 lang yung nilagay niya, 'di ba? Guys, hindi ko ma-open yung GCash ko, under maintenance daw 'no. So, yan ang problema ng GCash, under maintenance madalas 'no. So, yan mga guys 'no, so yung mga bangko natin inuulit ko sana ay maging ready na sila sa AI cyber threats at saka AI cyber attack para naman, hindi po nalilimas 'no yung ating mga, itinatabi sa bangko 'no. Siyempre kapag nagkaroon ng, cyber attack 'no, sa mga AI cyber attack sa ating mga bangko, makukuha yung ating mga data, mga information, pagkatapos puwedeng gamitin yun para kunin yung pera natin 'no, magpapanggap, yun pala AI lang, hindi naman pala talaga totoong tao. Yan po yung nagagawa ngayon ng AI at ginagamit po yan ng mga criminal syndicate, yung mga mafia, yung mga sindikato na yan na magagaling po 'no, patungkol po sa AI 'no. So, yan po ang paalala ng IMF chief 'no, na maging ready ang global monetary system sa AI cyber threats, yan. Kakalango.